Isang nakagigimpal na balita dahil si Kenneth Dong na hinihinalang tropa daw ni Pulong at ni Baste arestado na. Isang malaking revelasyon ito. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ito na mga kababayan. Grabe talaga. Si Kenneth Dong, hinihinalang tropa ni Pulong, na aresto na. Dito natin masasabing may koneksyon nga ba sila sa mga drug lord, sa mga adik, at kung hindi ito totoo, bakit ito mismo ang sinabi ni Senador Antonio Sonny Trillanes IV tungkol sa mga Duterte na may koneksyon sila sa droga at tumatanggap umano ng pera mula sa drug syndicate. At pakinggan natin ang buong ulat. Iba na ang kulay ng buhok ni Kenneth Dong nang mahuli ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Si Dong ang sinasabing middleman sa 6.4 billion peso shabu shipment mula China na nakalusot sa Bureau of Customs noong 2017. Ibang-iba na ang itsura ni Dong ngayon kumpara sa itsura nito noong napatawag siya sa Senado at noong naaresto ito ng NBI sa reklamong rape. Itinanggi ni Dong ang mga paratang sa kanya. Sabi ko lang, walang kilalaman doon sa droga. Alam naman lahat ng tao na nadamay lang talaga dyan. 2 beses na raw naaresto si Kenneth Dong at ngayon nakakulong na siya sa Muntinlupa. Mga kababayan, hindi natin pwedeng baliwalain ito. Ayon sa binunyag ni Senator Trillanes, may matibay siyang ebidensya. USA pa nga raw ang source niya. Kaya kung tanungin natin, totoo ba ito? Ikaw na ang humusga. Si Senator Antonio Trillanes na mismo ang nagsabi, may koneksyon, hindi lang basta kwento-kwento. Ngunit anong ginawa ng mga tao? Hindi iniimbestigahan, sinabing kwento lang ito ni Trillanes, pero kaya nga siya inaresto dahil may kaugnayan siya sa umano'y bilyong-bilyong shabu shipment galing China. Iba na ang kulay ng buhok ni Kenneth Dong nang mahuli ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Si Dong ang sinasabing middleman sa 6.4 billion peso shabu shipment mula China na nakalusot sa Bureau of Customs noong 2017. Grabe mga kababayan, ito pa. Ayon kay Trillanes, tumatanggap daw ng milyong-milyong piso ang pamilya tuwing 6 na buwan. Lahat sila nakikinabang, lahat nga raw binuksan ang Weber's account para ipakita ang transaksyon mismo sa branch daw ng BPI sa Julia Vargas. Pero si Panelo, hindi pa raw pumirma ng waiver. Ang tanong, totoo ba ito? Dumiretso pa si Trillanes sa Singapore para kumpirmahin na may account ba doon na nakapangalan sa kanya. Ngayon ito ang nakakagulat. May mga kumakalat na larawan sa social media. Magkakasama si Kenneth Dong, Pulong at Baste. Magkakasama sa hotel, nagkakatuwaan. May babae pa raw, si Kenneth Dong makikita dito. Siya ang itinuturing middleman ng 6.4 bilyong pisong halaga ng shabu mula China na aresto ng Bureau of Customs. Marami pang larawan ang nagpapatunay daw na magbabarkada sila, magkakaibigan. May selfie pa kasama si Peter Lim, isa sa mga di umano'y drug lord. Nandyan si Kenneth Dong, Pulong, Peter Lim, gayon din si Digong. Ibinunyag doon ni Senador Antonio Trillanes IV ang malapit umanong relasyon ni Dong at ni dating Davao Vice Mayor Paulo Pulong Duterte. May mga litrato pang ipinakita ang senador na magkasama si Dong at si Pulong. So sabi na you were close with any member of the family? Yeah, okay na yun. Basta nadamay lang ako. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Pulong. Pero ilang beses na niyang itinanggi ang mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa shabu smuggling. Isinailalim sa booking procedure si Dong sa AOCTD office at nakatakdang ipamedico legal examination. Ano kaya ito mga kaibigan? Coincidence lang ba ito? At kasama rin si Baste sa isang litrato? Ang tanong, totoo ba na magbabarkada ang mga Duterte kay Kenneth Dong at sa mga drug lord? Sana ay hindi. Galatia 6 verses 7 to 9.
Ang nagtatanim ng mabuti ay mag-aani rin ng mabuti. Sa gitna ng mga ingay ng politika, iskandalo at droga, sa tuwing lumilitaw ang mga larawan, ulat at salaysay ng kasinungalingan, pagkukunwari at katiwalian, tanong ng karamihan, wala na bang mabuti sa mundong ito? Saan pa ba ang hustisya? May halaga pa ba ang paggawa ng tama sa harap ng mga kapangyarihan? Ang sagot ay oo. Sa mata ng tao, maring hindi mo kaagad makita ang katarungan, pero sa mata ng ating Panginoong Diyos, lahat ng itinanim ay aanihin. Galatia 6 verses 7-9. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring tuyain. Ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagat ang naghahasik sa kanyang laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapwat ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo kung hindi tayo manghihina. Kaibigan, ang ating Panginoon Diyos ay hindi natutulog. Sa kwento ni Kenneth Dong at mga di umano'y sinasangkot ng mga personalidad, maaring sa ngayon ay tila hindi sila nahuhuli o hindi napapanagot. Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi bulag. Hindi siya natutulog. At siya ang tunay na hukom. Ang kasamaan ay maaaring maghari sandali, ngunit ang katwiran ng ating Panginoon Jesucristo ay mananatili magpakailanman. Kaya sa halip na magalit, malito o sumuko, tumingin tayo sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo. Siya ang punot dulo ng kabutihan, at sa kanyang halimbawa, natutunan nating magtanim ng katapatan kahit sa panahon ng kasinungalingan, magtanim ng panalangin kahit sa gitna ng kaguluhan, at magtanim ng kabutihan kahit puro kasamaan ang ating paligid. Purihin ang ating Panginoon Diyos at laging tandaan, ang nagtatanim ng mabuti ay mag-aani rin ng mabuti. Ngunit sa mundo may palakasan, sa langit may katarungan, at kung ang iba'y nagtatanim ng kasamaan, ikaw kaibigan, magtanim ng kabutihan, dahil ang ating Panginoon Jesucristo ang iyong ani. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa panahon ng kaguluhan at katiwalian, ikaw ang aming katiyakan. Turuan niyo po kami magtanim ng mabuti, kahit mahirap, kahit hindi napapansin, kahit tila walang bunga. Paalalahanan niyo po kami na ang aming ginagawa ay para sa iyo, ay hindi kailanman mawawalan ng saysay. Bigyan niyo po kami ng lakas na patuloy na gumawa ng tama, kahit kami napapagod. Sa iyo ang tunay ng tagumpay, sa iyo ang hustisya, at sa iyo ang aming buong tiwala. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.